Kaniadto ang among mga basura ilabay lang na mo bisag asa sa among nataran, sa among sagingan, sa likod sa amuang plantation. Moto nga dito naghimo pud ang among design. Simple lang nga MRF pero at least ang mga basura, ang mga containers nga adunay gamay chemicals na habilin, mahipos gid siya unya kini ma-dispose sa tama nga pag-dispose. Ani nga ma-assort namo nga pwede pa di ay ni mahalin, pwede pa ni dili nga amo malabay ba sa bangag ba or amo pa mang ma-dispose sa mga suppliers o sa nagapalit ni anang mga materyalista nga dapat pa siyang mahimong makwarta. It has been for quite some time that we have not burned anything in the field. Because it's prohibited in the Clean Air Act. Sakripisyo gyud kay naagi mga pipila nga dili nimo matudluan dayon. Pero sa sige namong training, nadugay na adapt na nila nga tama dahi. Gwapo man tanaw ng mga kuan na limpyo. Our farms are encouraged to comply all the regulatory requirements, especially the permits to transport hazardous waste, permit to operate materials recovery facility, permit to operate wastewater treatment facilities. Water is precious to us. Without water, there's no life, no farming, and certainly no bananas. Pagsugod aning tuiga karon labi na atong first quarter nakatilaw mi og taas-taas nga init. Unya nakatilaw gid mi og kanang panahon nga kung magpakmi mahutdan mig tubig. Mo to nga sukad ato nga eksperyensya. Nagsugod mi og plano unsaon namo nga makadaginot mig tubig. Katong diretso na unta siya mo gawas, doon na may makinang gitaod nga parang mubalik lang gihapon ang tubig. Magsige siyang sirit gihapon nga mo gamit ra gihapon. Usa ka semana na siya nga gamiton. Among mga faucet, basta ang among gigamit sa tubo sa tubig, among ginang inspect nga walay tagas, walay leaking kay para ma-maximize ang gamit sa tubig. We also put up a contour canal so that during heavy rains, water from the rain would be impounded in these contour canals that is crossing the slope of the farm. Una na mo siya ilabay, paagi na mo siya duha ka lagun. I-standby usa dito og mga pipila ka oras. Una siya ipaagas na po dito sa main canal. Kani siya nga discharge, sigurado mi nga wala siya mulampas sa katong allowable nga adunay hugaw. Tungod kay amo gini siyang ipa-analyze nami wastewater analysis. We are monitoring our waters. Our water, we sent water samples to the accredited laboratories in the Philippines. There is a need for us to check the drinking waters because we would like to provide a safe drinking water to our workers. And for the discharge water, we need to know the quality of the water that we are discharging to the water bodies. Kaning integrated crop management, mao ni siya ang mura og insakto nga pag-atiman sa among tanom. Kay sa una man kung panahon, tungod kay individual farmers man ang among membro, iyahay lang og gamit og chemicals. Bisag dili para sa saging gigamit. Pandiha na mo nakita sa among mga training sa Rainforest Alliance nga di ay katong chemicals nga para lang sa saging mao lang gigamiton. Our farm prioritize the use of physical, mechanical, cultural, and biological control methods, and the least possible the use of agrochemicals. And secondly, we are also trying to plant vegetative barriers that will somehow improve the soil ecology. We only use the agreed chemicals as Approved by the research department. We now have this proper storage of chemicals according to its toxicity, and we discourage the use of chemicals belonging to category 1, and we seldom use chemicals under category 2. Right now, you could no longer see anything inside of this bodega without label, and what is actually inside will be the chemical that they will be utilizing for that day. Kani man kung atong saging inigabot sa gawas, aduna na siya itawag nato og code. Expert pud bay kayo na ang Japan. Naa daw sila'y measurement sa chemicals nga either ban ba siya nga chemicals or chemicals 10 nga mo na nagaabot nga feedback gikan sa Japan or sa laing nasod. So iban tanan kay basig sila tanan nagamit ani nga chemicals. Mao na nga ang dako kay nga risk diya. Ang soil management is simply pag-atiman sa yuta nga atong gipangay nabuhian. Isa una mo gud ang practice sa mga farmers diri sa mua. Kutob sa
unsay mahimo sa yuta, mutubo sa yuta itanom. Daruhon ang yuta, una tamnan, limpyuhan, iniglimpisa, wa gisagbot. Nakita naman sa mga farmers nga ang katong topsoil hinahinay og kawala. Apan tungod aning training sa Rainforest Alliance, nakita na mo nga di ay dapat atimanon ang yuta para ang pagtanom hangtod sa hangtod sustainable ang iyang paggamit. So what we are going to do is do the mulching of procedure so that we can reduce the usage of chemical fertilizer. So we are now improving our facility so that we can improve compost fortified with microorganisms. Mo to nga doon namin protection nga gipantamnan na mo og mga kahoy sa kilid-kilid sa mga sapa para mo protekta nga mapugnan ang ilahang katong sa gamot ang mga yuta nga dili mairod. Kay kung panalitan doon na erosyon nga mahimo, ang katong mga yuta nga gwapo madala na paingon sa dagat. Dahil ang mabili na lang kato ng maot nga klase nga yuta. Ang among yuta among ginatamnan og kanang mani-mani as cover crops. Gitamnan na mo mga mahugani ang kanang mga utlanan sa among yuta boundaries. Kung maayo ang production sa among siyempre maayo pod among mga benefits matagaan mi nila ma-increasean among sweldo ana. Karon nakita na mo nga importante po di ay nga kung naay mga lugar nga dili na gid para sa saging, butangan og laing crops mo nang nananom mi og kahoy. Nga puy-anan pod sa ubang mga kahayupan sa atong dinhi sa among lugar. Amo pong ginabantayan nga kani pod nga mga mananap dili na pod hilabtan. Sa creek na amami dihay mga isda amo gyud na silang gipasagdan nga mudako mudaghan. These animals and birds, they are not pest in the banana operations because we are not ripening fruits in the field. So there's no harm that they can contribute to the farm operations. In our farms, we identified highly diverse ecosystem. We have plantation map. We even conducted inventories of wildlife that is migrating into nearby areas in our plantations. May mga placards diya butang namo sa sulod sa sagingan nga no hunting, no burning, no fishing. Kung panalitan maghunting ka, murag dunay sanksyon gamay sa mga kooperatiba. Outsiders are not allowed to enter the area to prevent capturing wildlife. Medyo istrikto kay murag mo nay balaod pod sa Rainforest Alliance nga amo gyud untang kumahimo masunod. Pero tungod lagi kay dili man ni ingog kumpanya ning amo ako partiba man ni mga tag-iya sa yuta, hinay-hinay ra gyud nga pagpasabot aron ang pagpasabot nila mosulod silang una-una, mahimon anil sila nga makadawat nga yun ani ang pagprotekta nato sa ato ang palibot. Kinahanglan na ibalanse nato ang atong environment. Dili lamang kita ang ania dinhi. Ang kanimagong personal protective equipment sa una wala ni siya tagaing importansya. Kay ang mga tao sa una kung gusto nilang magdali sa trabaho, kung walay PPE mas dali, walay gitawag na to protective equipment. Mag-short panrang, maghukas-hukas lang, mag-spray. Pero pagkahibalo na sa mga tao nga kanila yung paggamit og chemicals, kinahanglan protektahan ang atong kaugalingon kay di maabot ang panahon nga diha nga matigwang-tigwang na ta, dunay daghang sakit nga maabot sa atong kaugalingon. Pero karon amo na siyang gipagamit tungod nakita na mo nga importante man gud ang mga workers sa ato. Mao na nga ato silang ampingan kung unsa gid tong insakto nga protective equipment para sa ilahang trabaho, amo gyud provide. Nasabtan na sa hinay-hinay. Dili gyud ingog full house gyud nga pagkasabot kun dili hinay-hinay pa ang pagpasabot. Matag bulan doon namin gitawag og information drive. Tapoko na mo ang mga tao diha sa usa ka bulan, mutapok mig usa ka adlaw. Pagkatapok i-inform na mo mahitungod ning RA o kanang mahitungod pod aning mga PPS. Tanan mga protekta sa atong kaugalingon. Akong gipasabot sila nga alang ra man sa atong kayuhan. Sinang imong kaugalingon protektahan matungod sa chemicals. Karon ang mga tag-iya sa UMA mao gyud nag-provide sa ilaha. Gipa-receive kini unya una sila madto sa UMA. Siyempre i-monitor sa tag-iya sa sa UMA nga kani dapat una sila madto sa ilang trabaho nagdala gyud sila o nagsuot sila silang protective equipment. Unya ang ilang protective equipment diri namo sa among packing house gipabutang para inigsulod nila sa UMA makita na sa mga grower nga uy nagsuot day ang among mga worker sa ilang protective equipment. Dako kay kaayuhan ang paggamit og PPE. Kay masipting imuhang lawas, di ka magkuan sa chemical. Ang imuhang panit, safety, ang imuhang lungs, safety. Kay paggamit kag mask.
katabang po ni kay ugwa kay sakit. Ang imuhang pamilya malipay kay ikaw nakaraan na kayo wa kay sakit. Right now, they're very conscious and looking at them while they are wearing their uniforms, smiling, would somehow, it's a satisfying moment for you for that day. What we have implemented in the farm is the productivity. Each worker is given the chance of tripling or doubling their works every day. So in a way that they will also be compensated in that, as high as 500 pesos a day. The opportunities is everyone is encouraged to do their best. Nagsugod ko og trabaho sa Mihos Farm. Isa ko ka propagator. Later on, gidivert ko sa field. Nagtrabaho ko, isip ko sa ka field auditor. From time to time, we have this weekly meeting. And if ever they will be mentioning about the problems of difficulty of letting our people understand what they have, what they are supposed to learn, and that would be the time that I'll be the one to explain to the workers. The hiring methods that we have is based on recommendations from the people in the farm. The process that we have is having them fill up an application form, getting barangay clearances. Well, we are not discriminating anyone. We don't have any minor employees at the moment. Walay forced labor din. Kanimanggong among lugar nga kapatagan, panguma manggidini ang panginabuhi. Kasagaran gagmay nga farmers. Pipila lang pud katawo ang ilahang ginatawag nga para magtrabaho sa ilaha. Unya kasagaran taga dinhi ra pud sa among lugar. Kailara. So ang relasyon medyo dali ra makapagawas. Makareklamo sila dayon sa ilahang mga gusto ireklamo kung naaman. Karon manggod tungod niya ning Rainforest Alliance nga isa sa mga principles kaning pakiglambigit sa mga komunidad. Nakahimo mig mga programa sama ni adtong miaging bulan ni adtong bisa sa kaeskwelahan. Una amo silang gitagaan og orientasyon pangbata nga orientasyon about Rainforest Alliance. Human na feeding program amo silang gipakaon og arroz kaldo nga gisagulan og kanang karne sa manok. Unya amo silang gitudluan pod sa proper hygiene, una mangaon, unsay buhaton, mga gagmayng bata. Unya, naana po may mga programa nga orient ang mga leader sa barangay about Rainforest Alliance. The banana rejects were given to the wives of our workers. Kining nakita karon nga reject pagkahuman sa among packing operation, among ning ginahipo siya, among ihatag dito sa community. Nalipay po mi nga nakakuan mi og reject sa ilabuga nga farm kay wa po mi lain pang sidlayan kada adlaw mi trabaho. Yung mauga makabaligya man po ni kwarta mi. Among nabalaan ani kuan man ni buhaton og feeds paka og baboy. Pero pangayo ra po ni namo sa ilahang packing. Other activities are free clinics in the community tree planting. The community around the plantations we're very happy that we have this program because they feel they were valued by the company. In our operations now, we came up with a working policy manual. So it's there indicated in that manual, the expectations of the management towards its people and vice versa. The result of this management principle is that it will result to sustainability because it's a cycle, continual improvement cycle. Of course, it's very, very clear that, we are operating based on our personal conscience. And because of the priority of packing that you gain from the rest, you will be tempted to get other crops from the nearby areas and treat it as if coming from the certified farm. So it's, in my case, I cannot swallow the cheating. One of the benefits in implementing this management concept is that they are guided by this management principle on where to go and how to do it, when to do it, who will do it. Sa 10 principles, nami gibuhat nga book ana nga diin kana nga book mao ang Biblia or sumbanan sa pag-evolve
Anang principal kauban ang farm. Eventually, there are two benefits. People are motivated and the pressure is less coming from the regulating bodies because they know that we have this program and we are complying with this program.